Okay, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula sa gabing ito, please like, share, and subscribe to Justin Talk News PH. So anong pag-usapan natin ngayong gabi na to? Ito yung napakainit na kontrobersya, mga bali-balita na hindi pa naman hanggang ngayon ay hindi pa naman confirmed. Itong, shall we say, unconfirmed report with regards to the medical condition of our President, BBM. So, diyan natin i-angkla ang ating mga discussions for this evening. At maraming mga katanungan na nag-crop up dyan. Alam naman natin na this is a very politicized country. All people ay mayroong mga sinusuportahang mga politiko, especially dito sa dalawang faction ni President Marcos at kay BP Inday Sara. That hindi natin maitanggi na these are the two factions na talagang laban-laban sa panahon na ito. So, with regards to ito nga, mga balita na hindi nga si BBM nagpakita, walang medical record, walang manifestation ng kanyang doktor, mga ipapakita ang kanyang medical bulletin para malaman natin at karapatan naman ng buong mamamayan na malaman ang totoong status of health ng ating Pangulo. Whether meron pa siyang capacity to perform his duty as President or not. At diyan magsisimula ang kontrobersya. At diyan magsisimula ang tanong natin. At dito nga sa tanong natin, different from all other who are nagtatanong dyan sa regarding sa status ng health ng ating Pangulo, ang tanong ko ay bakit sa tagal niyan, if they're saying na 2:51 AM April 8 nangyari, kung totoo man yan, wala pang confirmation at wala pang hard facts about that, so everything is a speculation. So, kung totoo man yan, ilagay natin na totoo. Bakit hanggang ngayon wala pang pag-amin ng Malacanang regarding that matter? So, yung iba nag-iisip ng iba-ibang bagay. At ako rin nag-iisip kung ano kaya ang dahilan na hindi nila yan kaagad binunyag kung totoo man yan. Kahit naman hindi totoo na ganyan ang status, kailan may definitive nga sagot ang Malacanang with regards to the health condition of the President. At yun nga, hindi binigay. Even the PCO is not saying anything about the real status of the President, but only mga denials lang. You should present a solid evidence, which is a medical bulletin, kung gusto nila paniwalaan ng mga tao. But sa akin, I would like to say na ito, I just want to play a scenario, or sabihin na natin na itong mga sasabihin ko ngayon ay spekulasyon lang. At being a Filipino, nagiging over din ako sa situation natin. At ayaw ko na mayroong turn of events na will break this country in a many pieces. Mababasag ang pamahalaan, ang ating gobyerno, ang ating bayan, ang ating bansa into several pieces of conflicting interest. Yun ang ayaw kong mangyari. So, bakit sinabi ko yan? Kasi nakakaduda yung pag-reveal ng ano ba talagang totoong kalagayan ng ating Pangulo. Are they hiding something? Or they are preparing
for something, for their benefit, for their advantage, for the perpetuation of their governance, for the perpetuation of this administration, for the benefit of the cabinet secretaries of the armed forces of the Philippines, and all those people na nagbabalak na gagawin yan. Sana naman hindi ito mangyayari. Kasi parang nakakaamoy tayo ng napakapangit na balak gawin. Maraming quarters are saying that they are planning to declare a state of emergency or martial law. Yan, marami nagsasabi, especially those who came from the military. Na yun ang naririnig nila doon sa mga dati nilang kasamahan who are in active status. That is a big possibility. Kung alalahanin natin, there are a lot of statements nga nakakabahala na matagal na nilang ina-anticipate from the camp of BBM itself, ang mga information they are coming from their camps. Ano ito? Ang sinasabi nila, whatever will happen, I don't know kung si BBM ba nagsasabi nito or hindi ba siya. Whatever will happen, parang whatever will happen to me, you should see to it na hindi talaga makakaupo si VP Inday Sara as president of this country, at who is the constitutionally mandated person who will replace the president in case of his ailment, death, or whatever that when rendered him incapacitated at will not allow him to function his duty as president of this country. Huwag talaga daw paupuin si VP Inday Sara. Di ba nakakabahala yan? At itong delay na ito, kapag deklara nila, kung talagang in good faith pa sila, matagal na nila sinabi ang kondisyon ng health ng presidente. Di ba? Kung dinidili nila yan, they are cooking something. Di ba doon sa mga huling bali-balita, they are not confirmed, they are speculation, they are purely product of a fertile mind na sinasabi nga na the cabinet secretaries are planning na to create something like a military junta na they will appoint a temporary caretaker na noong pa nga sinasabi na si Mr. Ramon ang magiging caretaker ng ating bansa. At nandyan nga si Ralph Recto, natutulong daw sa kanya. Yan ang kanilang mga linyahan. So, matagal na nilang iniisip itong pangyayari na to at nagkaroon na sila ng preparasyon for this event. At ito nga, kung ganyan katagal, kung ano man nangyari sa ating Pangulo at ayaw nilang ipakita kung ano ba talagang totoo, kung ilagay lang natin, siya ay nasawi. At yan ang gagawin nila. Hindi nila idedeklara na nawala na siya. Nawala na yung ating Pangulo. Para sila makapagdeklara ng state of emergency without the president. So, I think isa sa mga opsyon na gagawin nila ay ang, ito sabihin na natin, coup d'etat na nangyayari na noong nakaraang Pebrero, na nagtaka nga sila na napuno ng full battle gear yung mga PSG, naka full battle gear yung mga PSG, parang they're preparing for something. At napababalita pa nga isang oligarch na dating close sa Pangulo ay nagsasabi na yan na lang ang gagawin para masave na itong administration na to. Coup d'etat yun ang sabi. At sa tingin ko, yan ang pinakamalapit na pwedeng gagawin ng mga persons who are interested
who are with the President. At pwede nilang gagawin yan sa pagkangayon kung meron mang masamang nangyari sa Pangulo. So we should remember na nandiyan pa naman yung First Lady and his son. Posible yan mangyari. Pero these are speculations. We're just playing a scenario that if that will happen, talagang napaka-delikado na ng Pilipinas. Kasi wala nang totoong hahawak sa posisyon at pwede nilang i-deny or ibalingwala ang konstitusyon natin at hindi to pa rin ang nakasaad sa konstitusyon na kung sakaling ma-incapacitated ang isang pangulo, ang vice presidente ang talagang nakaatas na uupo. At kung labagin nila yan at they already declared a state of emergency, wala makapigil sa kanila. Lahat na gusto nilang gawin ay pwede nilang gawin through this leader or among them. Pipili sila ng leader. Alam naman natin kung sino yung mga cabinet secretaries na yan. Di na lang natin pangalanan. Yung nasa DND, Department of National Defense, yung National Security Office natin, yung DILG natin, yung namumuno dyan, kasama ang Ombudsman, kasama ang NBI, kasama most of all ang AFP Chief of Staff at yung mga generals na nakasama dyan at kasama ang PNP through DILG. So halos lahat hawak nila. Ang what will remain is the Supreme Court na pwede rin nilang hawakan at pwede nilang ipasara kaagad ang Senate at Congress. Yun ang gagawin nila, or they will control both houses through the Senate President and Speaker of the House. Pwede nila gagawin yun. Walang problema sa Kongreso, sa House of Representatives, sa lower house. Sa Senado, may maraming papalag dyan. But we don't know anong gagawin nila. Baka tulad nung kapanahonan nung Marcos Jr. na lahat ay kinulong. Siguro mga bata pa naman karamihan sa atin. Maraming nakulong kung naalala natin when martial law was declared. At maraming nawawala sa totoo lang. Maraming hindi na makita. Yung mga desaparecidos. Yun ang nangyari. At ito pwedeng repeat sa pangyayari. The only problem is that kung totoong wala na ang ating Pangulo, hindi katulad nung una, nabuhay pa yung Pangulo. So yun ang pagkakaiba. Ito naman, sabihin na natin, these are speculations, hindi naman ito totoo. Mga kahaka lang ito. At walang katotohanan, huwag kayong maniwala. Ang hahawak ng government natin are the henchmen of the present president. So yun ang mangyari. At tandaan natin, nandyan pa yung asawa niya na will have a big probability that siyang magdidirect dyan sa tahasin na direksyon sa bansang ito. So yun ang nakikita ko, na hindi nila basta-basta ibigay yan. They will never follow the Constitution. Yung sinasabi ng iba na dapat dahil nandyan sa Constitution yan, you have the following, you have the number of hours, number of days, they should present yourself para makita ka na live ang kicking sa manifestation na talagang kaya mo pang umawak ng position as president of this country. Pero sa tingin ko nga hindi nga yan mangyayari. Kasi kung yan pa ang gusto nila mangyari, sinabi na nila doon pa sa unang-unang pangyayari na hindi nakakayanan, but walang nangyayari hanggang ngayon. So they are
into something. At ito, at up to now, uh, kaya nga gusto ko lang i-vlog ito, that I don't like, and I don't want, and I'm praying that this will not happen, na ganyan ang senaryo. They will declare a military junta, pwede silang sama dyan ng mga religious para naman may impact ng konti. Yung mga civil society, pwede nila isama dyan. As kasama sa Council of Elders, yun lagi nilang sinasabi. But still, ang mapafollow dyan, yung nasa taas, mahawak. So, yan ang isa sa mga gagawin nila. Para makadeklara ng state of emergency, kuditami ang gagawin. Kasi hindi rin naman pwede silang hihingi ng martial law dahil wala namang rebellion, wala namang invasion ng other state or other countries. Wala namang insurrection na nangyari sa bansa natin. So, hindi sila makadeklara ng state of emergency. But with this type na kunwari sila ang merong puwersa na gusto tanggalin yung presidente na hindi pala natin alam na matagal na palang nawala. Sabihin nila na ganyan. So, sana naman hindi yan mangyari. At ito ay speculation lang. Hindi ito totoo. Huwag kayo maniwala. But you should be alarmed if these things will happen. And wala namang imposible under the sun. With this administration, everything is not impossible. Lahat ay posible. Di ba? Yung sino bang maniwala? No, ang dami kong mga kaibigan, mga foreigners, na they're working with their government also. Di sila makapaniwala na kaya palang gagawin yan. Malita-malitang pera. In cash. Na dinideliver, na kinukuha galing sa coffers ng government na walang pipigil. Not in their wildest dream that it will happen in their country. Ganyan sila katino. Ang mga foreign kasama dyan sa mga embassies, they're working in the embassies na minsan, nasa kapihan, nasa inuman, kinukwentuhan natin ng mga ganyan, napaka-imposible daw. Hindi daw nila sukat isipin na mangyayari yan sa isang bansa. At ito nga, nangyayari daw sa Pilipinas. And they are also talking yung kapanahon ni Hitler, na hawak ng governor ni Hitler ang kanilang mga properties, pero mas matindi daw ito ngayon. Isipin mo yun, wartime yun, event, pero mas matindi pa daw yung nangyari sa Pilipinas. So you can imagine that they will do everything para mapigilan nila ang pag-upo ni VP Inday Sara. Ganyan sila ka-obsessed with the imagination or ang kanilang fear na si VP Inday Sara nang uupo as president. Kasi darating na yung panahon na sisingilin sila sa mga ginagawa nila. Kaya talagang pigilan nila ang pag-upo ni VP Inday Sara. Kaya doon sa mga supporters ni VP Inday Sara, huwag nating hayaan na kung ano man mangyari kay BBM, kahit arinawa, masama kasi sa isang Kristiyano mag-wish ng isang masamang wish para sa isang kapwa Kristiyano. Hindi natin yan wini-wish dito sa Justin Talk News PH. Gusto natin mabuhay siya ng matagal, at kung may kasalanan siya, pagdusahan niya sa human form ng punishment na gagawin ng ating batas dito sa lupa. Kasi kung may mangyari man sa kanya, bahala na ang Diyos sa kanya. Kung ano mang judgment ng Panginoon sa kanya, Diyos lang nakaalam niyan. Ibigay natin yan sa Diyos. So, alam naman natin ano mga kasalanan niya. By those
pag-measure natin sa mga ginagawang masama, kasi meron naman tayong mga batayan, alam natin na hindi talaga siya mapupunta sa langit, definitely. But kung kaya pa niyan, buhay pa siya, na mapatawan ng hustisya dito sa lupa, dapat harapin niya yun. Ngunit kung wala na siya rito at patuloy nilang tinatago ang katotohanan, kawawa naman yung kaluluwa ng tao. Wala na nga eh. Gagamitin pa ninyo para to prolong your maling ambisyon, ang sobrang greed na nasa mga utak at puso ninyo para lang matupad yung mga yun, kasi sakripisyo ng buhay ang katawan ng isang tao. O, di ba? Bagay, sanay naman sila gumamit ng katawan eh. Ano nangyari sa kanilang ama? Ang tagal mailibing. Kung wala pa yung Rodrigo Roa Duterte, hindi mangyaring mailibing yun sa kanilang pinapangarap na mailibing sa libingin ng mga bayani. At yung tao na nagpalibing, itong Suwail na anak, pinapakulong pa. So, nakikita natin yung height of katrayduran. Ang pinaka mataas na uri ng katrayduran nakita natin sa itong Marcos na to, itong present president natin. So ito na siguro ang kabayaran ng mga ginawa niyang kasamaan. Kung harinawa walang nangyari sa kanyang masama, and I'm hoping as a Christian na maprulong pa yung buhay niya. Pero ang malungkot, kung gagamitin siya ng kanyang mga henchmen, ng kanyang mga minions para maprulong ang kanilang pamumuno at pagkamal ng kayamanan sa ating bansa. So, ganyan lang. I hope hindi yan mangyari. At malaki ang kaba ko na may linuluto yung mga yan. At yan lang ang senaryo na mangyari kung may linuluto sila. So, babantayan na lang natin kung anong mangyari. I don't know kung magre-react ba yung mga tao. Dapat naman tayo mag-react. Ang tagal na natin, nagsawa na yung mga ibang, lalo na yung mga DDS, nagsawa na sa kakarali. I don't know kung mangyari ito, kung may panahon pa ba tayo, kung mag-declare sila ng state of emergency at mahuhuli na yung, hindi ako mahuhuli yung iba lang ang huhulihin, yung mga sikat ang huhulihin dyan, and also yung mga oposisyon, na totoong oposisyon na mga politician. Sigurado yan, patatahimikin yan yung mga kritiko ng administrasyon na to. At if that will happen, lalong sasadsad ang ating ekonomiya. Kasi wala na mag-invest, takot na lahat na negosyante ay hindi na mag-open ang kanilang mga businesses kung hindi sila secured. Kasi tulad niyan, kung mangyari nga state of emergency na yan, ang unang kukunan nila yung KOGC, sigurado yan. Yung mga ganyan, mga corporations, mga nakikita nila na paratangan nila na source ng corruption, kukunin nila lahat yan, tulad ng unang martial law na nangyari sa bansa natin. Sequester nila yan, kahit anong reason ang ibibigay, kasi kontrolado na nila lahat. At pwede nilang isuspend ang Supreme Court. Gagawa na sila ng sarili nilang judicial court na piling-pili yung mga taong, mga judges na nandyan, na sila rin ang that's a junta, military junta. Sila ang magdesisyon. Pwede yan mangyari. Kaya kung naghihirap tayo ngayon, lalo pa tayo maghihirap. Kawawa ang maging resulta ng ating pamumuhay dito sa Pilipinas. At malamang kasi nauso yung asylum, marami mag-a-asylum yan. Kung they can afford the ticket to Europe and they have a visa, or to the US, they have a visa, maglilipara na yan doon. Pero tayong mga walang ganyan, maiwan tayo dito sa Pilipinas at magtitiis
sa ganyang sitwasyon. But let us pray na hindi yan mangyari, na maiba naman ang pag-iisip nila at magkaroon naman sila ng realization na hindi maganda yung ginagawa nila. Sana hindi matindi ang pag-contaminated ng kanilang pag-iisip at hindi nila yan iisipin yung mga masamang bagay na yan. So we hope and pray that this theory, itong scenario na sinasabi ko ay hindi mangyari. And we are praying na hindi ngayon mangyari. Sana ilayo tayo sa ganyang sitwasyon. So with this, salamat sa pakinig ninyo dito sa Justin Talk News Pits. At before you leave this channel, kindly like, share, and subscribe. Maraming salamat po and good evening sa lahat, especially yung mga OFWs natin na bumibisita dito sa Justin Talk News Pits. Salamat po, God bless, at good evening to everyone.